Ayun, magandang umaga sa inyong lahat mga idol. So sa ngayong video mga idol is kwentuhan lang tayo dito sa part na to mga idol. So kwentuhan tayo dito, gusto ko lang sagutin yung mga nakita nating mga message o tanong sa ating comment box. So hopefully masagot natin yung mga idol dito sa ating video. So mahina lang muna yung boses natin at nag-aabang ako dito ng spotted. May dalawa ay ng dab mga idol. May dalawa na tayo. So ito yung laruan natin. So kwentuhan lang tayo dito sa part na to mga idol. So itong video na to hunting, iba naman po ito. So yun mga idol, simulan natin dito kay Sir Bicol Gunner 1986. So Manoy, saan daw nabili yung side shot ng scope mount ko mga idol? So yung scope mount natin mga idol is DIY lang po yan mga idol. Yan po, so ginawa lang po natin yan PVC. So wala po tayong budget para bumili ng ganung mga scope mount mga idol, kasi 1.2 yung nakita ko, 1.2 PVC rin din naman. Meron ding 1.8 na parang na laser, maganda siya, pero hindi ko pa alam, medyo namamahalan ako mga idol. At nakakagawa naman kasi tayo, so goods naman yung nagagawa natin, so wala pa tayong gastos. So dito naman kay Pandes Edward, idol, may tanong ako sa'yo tungkol sa barrel ko, kasi medyo masikip yung pellet na Astro. Pag ipinapasok ko na yung pellet, dapat itulak pa ng mahigpit para yung skirt ng pellet di matama sa swing. So yun ang kadalasan na na-encounter ng mga swing type mga idol na walang pellet pusher, kasi pag nagmamadali ka mga idol, maiipit talaga yun ng swing. Pero yung kadalasan ginagawa dyan mga idol is hanap ka o gawa ka ng resizer o bibili ka ng resizer mga idol na adjustable. So para mahanap mo yung tamang sukat mo para pagpasok mo dun sa inyong barrel is saktong sakto. So or kaya gumawa ka ng sarili mong pellet pusher para lagi lang nakatali dun sa unit mo, para pagpasok mo ng pellet, i-push mo lang na nandara-diretso yun sa pellet seat or ang tawag nila nun. So kayo nang bahala mga idol. Okay, Super Zero pellet idol, maganda ba? Itama. So sabi ng iba mga idol is maganda daw yung Super Zero. Sa akin naman is hindi pa ako nakapagsubok ng Super Zero. Nung nagsimula ako magputol ng barrel, na pinutol ko yung barrel ko mga idol, is hindi na po ako gumamit ng kahit anong pellet maliban sa binigay sa atin ni Sir Oscar na iba't ibang klaseng pellet, pero wala dun Super Zero. So sabi nila yung Super Zero daw kasing bigat lang ng Meteor. So pero maganda, hindi ko lang kabisado mga idol yung Super Zero. Ayos canter, same tayo ng gamit, adjustable regulator, almost 3 years na gamit ko sa battle tank. Okay, tanong ito ni ADL Ninja. So napalitan ko siya, same, tinanggal mo, pero nakaregulate lamang sa 1K to 12 PSI. Gamit ko lamang sa airsoft pistol airgun. Ang tanong, nakaregulate ako sa 1.1 hanggang 1.2 PSI. Pag pumuputok ako, bumababa ng 2 sa PSI. Kailangan ko munang antayin para bumalik. So ibig sabihin matagal siya mag-recover. So matagal na mag-recover yung inyong regulator, ibig sabihin regulator creep na siya. So mostly na nangyayari dyan is yung acetal. Yung acetal is baon na yun. So meron na yung parang kanal. So mahirap na siyang lumapat dun. Matagal na siyang bago lumapat, or masyado ng madumi. So mas mainam yan, lilinisan na yung ating regulator, sabay na rin palit ng o-ring, kasi baka yung o-ring natin is dry na, lagyan na lang oil, ng counting oil lang sa regulator mga idol. So yun lang ang pwede kong isuggest sa'yo Sir JM ADL Ninja. So yun. Meron tayo dito kay Jonathan Trinidad. So hindi mo ba ginagalaw yung windage ko daw bawat distance ng target ko? So hindi po ako mahilig mag dial sa windage, at ang ginagawa ko is nag-hold ako sa wind. So mas madali ako makaputok pag mag-hold ako kaysa sa mag-dial ako, kasi
kahit long range o malayo yung target ko, alam ko meron na tayong drift dyan, pero nag-hold na lang ako doon para mas madali ko siya ma-compensate. So kay Killer Part, okay, sir, patapik naman po ng hammer bounce. Actually meron na akong video niyan, so pacheck na lang, ilalagay ko dito yung video ko niyang hammer bounce. Bakit ko kinailangan putulan yung aking spring at lambutan yung aking valve para pumutok siya, tapos para maiwasan natin yung hammer bounce. Pero mostly yung hammer bounce may encounter yan pag hindi nakatono yung inyong unit. Pag nakatono yung inyong unit, unti lang naman yung bounce. So pag nakatono yung inyong unit, efficient na siya sa air, so less air consumption na ang gagamitin mo, pero high velocity kumbaga ang kaya mong ma-achieve, kasi nga wala na siyang bounce. So pag nagba-bounce pa yung hammer mo, malaki pang kumain ng hangin, ibig sabihin hindi niya nakatono. Ganun lang ang diskarte dyan mga idol. Anong bala gamit mo? So yung bala natin na gamit mga idol is Astro 18. Astro 18 lang po yung ginagamit nating pellet. So yun mga idol. So ayun, dito tayo kay Hans Duran. So tindi ng pulso, gumagamit ka ba ng tripod? So meron po akong bipod na 24 inches mga idol. So 24 inches po yung ating bipod. Yun ang ginagamit ko. At dito kay Toski Hunter. So ano gamit mong PCP? So Amscore po na kinonvert natin sa PCP. So dating CO2 siya, kinonvert natin ng PCP. So dito kay Bemaritz TV Hunt. Idol, itong gusto ko malaman, sir, paano kung mumurahing pang scope kapag ibahin mo na ang adjust, nagbabago yung zero? So karamihan sa mga cheap na klase ng scope mga idol is hindi siya talaga design para sa bago-baguhin natin yung kanyang zero. So pag na-zero na natin siya mga idol, is dapat stock lang natin siya dyan. So babaguhin mo lang yan unless na kailangan mo nang baguhin talaga yung zero or nag-iba yung zero niya. So sa mga budget scope talaga, like pero yung mga 3,000 ngayon mostly magaganda na pero pag bumili ka talaga ng alam mong mumurahin lang, so talagang expect mo na yung hindi maganda. So ang tawag dito, meron tayo dito, ito katulad nito binigay sa atin ng Discovery Optics, is napakaganda ng torch dial niya. Actually inaalis ko yan every time na uuwi ako, inaalis ko yan, dinadala ko yung scope ko mga idol. Pero pag pinalik ko siya sa unit ko mga idol, zero pa din yan. So hindi siya nawawala sa zero kahit natatagtag ko siya. So yun ang kagandahan niya. Or minsan siguro sa paglako lang meron akong lihis ng kaunti, pero left and right lang mga idol, minsan 1 click 2 clicks lang. So napakaganda ng scope. So kung gusto niyo makita, sa description box mga idol meron tayong link para mabigyan kayo ng 5% discount sa scope ng Discovery Optics, tapos sa anything na sa Discovery Optics mga idol. So pasupport na din idol. Kay Toski Hunter ulit, idol, okay ba yung GT PCP? May laban ba dyan sa unit mo? So wala po tayong ibang unit, pasensya na, Amscore lang po yung natetest natin. Amscore lang din lahat ng ginagamit ko, kasi wala po tayong ibang unit, wala po tayong pambili ng ganyan. So wala po tayong idea sa GT PCP, pero alam ko GT ata yung kay Kabagis. So tingnan na, tanongin mo si Sir Kabagis kung kumusta yung unit niya. So pag malayo ba idol, itinataas ang target. So dapat itaas ang target, hindi itaas ang target, itataas mo yung crosshair mo sa target, kasi mag-hold ka ng hold over. So kailangan mo mag-compensate dun sa projectile drop ng inyong unit or yung pellet mo, kasi kung hindi aabot yan, siyempre magbaba-drop na yan. So dapat malaman mo din kung gaano ka laki yung drop ng inyong projectile. Kay ano yan, kay I am Lupis. So dito naman kay Noje Niray Emata, ilang output sir at ilang shot sa akin? Sa kanya daw 1830 shots. So sa akin ang mostly ginagamit ko is 1750. Nakakaputok ako ng 80 shots galing sa 3,300 PSI hanggang 2,000 PSI. So nagagamit ko lang is 1,300 PSI, meron na akong 80 shots. So napakarami na nun mga idol. So ganyan yan mga idol, na maraming putok, lalo na pag
nakatono. So sa atin na natutono natin yan, pero minsan na-lace lang talaga siya sa hindi magandang pagpalo ng kanyang spring. So dito naman kay Pandes Edward ulit. Idol, magandang tanghali. May tanong ako sa iyo tungkol sa regulator Taiwan. Gusto ko gawin yung output niya. Okay. So papalit ka ng output ng inyong regulator. So yung regulator mo, idol, kailangan mo diyan yung disc mo naka-caliper. Pag binaklas mo yun, i-caliper mo muna yun. Tapos pag binaliktad mo yung isa yung disc diyan, mga idol, dapat dun sa sukat mo ng caliper magbabawas yan. Hindi ako pwedeng magbigay sa inyo ng disc assembly kasi hindi lahat ng disc natin pare-pareho. So ito lang ang tip na pwede kong ulit-ulitin sa inyo, mga idol. Pag lumiit yung inyong regulator sa caliper, ibig sabihin liliit din o bababa din yung inyong output. Pag kumapal yan, mga idol, is ibig sabihin tataas yung kanyang output. So ganoon lang. So ito naman kaya ang plus. So nag-question siya ng, salamat idol, paano po ayusin pag tumatama sa maliwanag o sa langit yung makikitang video. So medyo mahirap yan, mga idol, pero pag alam mo na malakas yung araw sa location mo, babaan mo na ng exposure mo ng camera mo. So sa akin, sa action cam, medyo mahirap. Sa cellphone madali lang yan kasi pag na-long press mo yan tapos hinila mo pababa, mababa yung exposure niya. So dito naman kay Arc TV. So bakit ang laki ng picture, ang laki daw ng picture sa aking action cam? So palitan natin yung lens. Ginawa natin 32 degree angle yung ating lens na fixed focus, kaya yung nangyayari wala siyang hindi siya maliit. Kasi pag 90 degrees maliit din sa akin, napakaliit. So lalo na pag naka wide angle yung lens natin, hindi natin makita yung nakikita ng camera. Tapos kailangan natin siya i-zoom pag nag-edit tayo, nagiging pixelated na tuloy. So ngayon medyo maganda-ganda kahit pa paano yung ating lens. Mura lang yan sa Shopee. So ideal channel mix vlog. Idol arms ko din ang aking regulator output. Mas okay siya pag 1.6 maging output niya. So actually okay, ganito. Maraming tatanong, saan nga ba talaga mas maganda tumama yung ating laruan? Sa tingin ko, para sa akin, kahit saang output maganda yan. Pag marunong ka lang magtono. Kasi kailangan mo mabalance yung hammer, palo ng hammer, yung valve spring mo, tapos yung exit ng hangin mo. Yun. Dapat mo mabalance yan. Lalo na sa ating mga converted, wala naman tayong adjustable valve. Wala tayong micro adjuster ng ating hammer, wala tayong yung pwede lang natin gawin is yung iba papalitan lang yung hammer spring, papalit, hanapin mo yung pwede na tumama na maganda sa'yo. Sa akin, ginawan ko ng paraan para ma-adjust ko kahit paano. So sabihin natin, kailangan mo pa rin itono sa lahat ng power output, lilipat ng maganda yung pellet mo. Kasi ito idadagdag ko, so dapat alam mo rin yung inyong twist rate ng barrel mo. Kasi pag fast twist rate yung barrel mo, para sa akin, sa experiment ko, mga idol, mas maganda siya lumipad pag low velocity lang. Pwede mo siyang mapalipad at pwede mo pa siyang mapa-accurate sa high velocity. Pero kung hahanapin mo talaga yung pinakamaganda niya, nandun siya sa low velocity. Samantalang yung slow twist rate naman is nandun siya sa fast velocity or sa high velocity. Mas maganda. Mahirap siya ibagay sa low velocity, kumbaga, kasi pag yung iikot niya mahina, tapos mahina pa yung persa mo, mahina na nga siya umikot dun sa inyong barrel, mahina pa yung persa mo, parang walang twist yung inyong projectile, so hindi iikot ng maganda, kaya hindi tatama sa mahina ang power. So mostly mga long barrel, 22 barrel, 1:16. Pag nag 1:16 ka na, mas maganda na dyan ipalipad mo lang 800 plus, mga idol. Okay, dito naman tayo kay Wild Hunter. Okay, 1389. Ayaw nung laruan ko yan CBB barrel na bago. Okay lang sa 30 to 40 meters, pag 50 pataas nawawala na sa zero. So ganito, ang nawawala sir sa zero, bumababa yung tama. Normal po yun kasi hindi po flat ang trajectory ng inyong projectile. So may arc po yan, may arc, gaganyan yan lagi. So sa 50, pwedeng pababa na talaga yung tama niyan kung mababa. Pero kung kakalat, kung nagkakalat na yan, as in malaking kalat, so hindi po yan nakatono.
So meron akong nakita o natuklasan dito sa unit ko na pwede ko siyang matono ng close range, pero pagdating sa longer distance like 50 kalat, pero pwede ko din siyang matono sa 50 na maganda yung patama niya. Sabihin natin hindi naman siya one hole, pero sabihin natin piso sa 50, pero naman malaki naman siya sa 30. May ganong klaseng pagklaseng na natutono nagagawa ko mga idol. Na-experiment ko dito sa aking unit nung pag nagtutuno ako. Madalas kasi ako maglaro. Pinaglalaroan ko lagi yung unit ko, kaya pinsan di tumatama eh. Boss, tanong ko lang, 1000 PSI output ng PCP arms ko, pero mahina pumutok. Pag ginawa ko naman siyang 1.5, ayaw naman pumutok. So ibig sabihin may valve lock. So may valve lock siya. Yung spring niya sa valve, yung spring niya po sa valve Evan Mendoza is napakalakas. Plus pressure pa ng air na 1.5 galing sa inyong tank is masasara talaga yung inyong valve stem or yung valve nyo. Magsasara yan. Hindi yan puputok dahil hindi kaya ng hammer spring nyo ipalo yung inyong valve stem. So hindi siya bubuka. Kailangan mo dyan, kung gusto mo mag 1.5, palitan mo yung valve spring mo, tapos palitan mo yung hammer mo pag hindi pa kaya. So bawasan mo yung valve spring mo or palitan mo ng spring na malambot kaysa dyan sa gamit mo ngayon. So trust me, meron akong video ng ganyan. So pa-search na lang po sa ating channel or sa ating YouTube. Okay, ito kay AR Ron Shamu. Nag-zero ako 25 meters dudes. Kaya bang tumama sa 50 meters without using mil dot or unregulated? Kaya. Pwede. Pero, bakit pwede? Pwedeng ang first zero mo is 25 yards, ay 25 meters, at ang second zero mo is 50. Pero pag, yung ano dyan, yung 30 and 35, 40, nasa taas yan. So, ibig sabihin, hold under ka. Tatama ka, mataas sa crosshair mo, pag lagpas mo ng benching ko. Pero, tatama ka, nang wala kang ginagalaw, sa 25, nang naka-zero ka pa din. Ganun lang yun. Pero hindi yan flat like diretso, pero lagi yan may arc. So yun. Sir, tanong ko lang po, ang converted PCP pa iba-iba ang tama. Ang reg output ko 1.8, nasayaw ang bala pag linagay sa 1.2 PSI nagda-drop. So okay, ganito, ibig sabihin overpower yung inyong unit sa 1,800 PSI. Pwedeng ganon. Or pwede naman nagbabalve lock ka, mahina, akala mo malakas yung putok pero mahina or hindi nakatono. Sa 1.2 naman magdadrop siya kasi mabagal talaga yung velocity. Mas pinakamaganda dyan, may chrono ka para makikita mo yung difference velocity ng inyong putok sa 1.8 tsaka sa 1.2. Yan ang pinakamaganda dyan. Okay, kay user ano, sige sir, kasi gusto ko makita yung technique mo kapag na-target ang ganyang kalayo. Lagi kitang pinapanood, so idol kita. So thank you. So yung technique, pag puputok ako ng malayo, wala pong technique akong ginagamit. Yung practice lang, nag-practice. Mahilig lang talaga pumutok ng malayo mga idol. So Arthur Tudhat Paradero. Boss, good day. Tanong ko lang po, anong ang gamit mo? Scope, FFP or SFP? Tapos pag nag-zero ka, gamit mong magnification. So dati yung scope natin is SFP, so second focal plane. Nag-zero ako noon, madalas naka-maximum zoom mga idol. Tapos nagbe-verify ako, binabawasan ko yung maximum zoom ko. Binabawasan ko yung tinitingnan ko kung tatama pa rin ako. Pero mahirap mag-zero sa pinakamataas na magnification kasi masyado kang magalaw sa target. At ang error ratio mo is napakalaki. Unlike sa pinakamababang magnification is madali ka maka-target, madali mo maging stable sa isang spot. So mas madali kang pumutok doon. Kanya-kanyang diskarte siguro. So dito kay Dark Hill 1337, baka pwede loads tutorial ng DIY silencer gamit ng barretta at grinder. Barena lang at grinder daw. So ako hindi ako makapag DIY, naka 4 speed po yung ating yung ating silencer dito. So hindi rin ako makapag DIY. Yung kasi yan yung silencer ko dati torno, pero hollow yung laman, wala siyang laman. Yung linagay ko doon PVC lang, tsaka at yun ang linagay ko doon. Okay,
So dito naman sa comment ni Gerald Tapdin, so magkano daw yung ating scope na binigay ng Discovery Optics. So yung scope po na to is nasa link din sa baba sa description box. So ito po yung naghahalaga ng 7,800 something ata sa shop nila. So may 5% discount tayo, so maliles yan mga idol. So i-grab nyo na kung gusto nyo na ganyang klaseng scope mga idol. Tapos meron pa dito, sir, tanong ko lang, kung nakaset yung output ng 1.8, bigla siyang nagbababa ng 1.7 or 1.6, malaki ba ang epekto sa kanyang accuracy? Yes, malaki po. Malaki po yung kanyang epekto sa inyong accuracy, lalo na pag natambay nyo, aakit na naman siya ng 1.8, tapos pag pumuto ka, yung follow up shot mo is mababa. So ang mangyayari dyan mga idol is dadrop talaga yung inyong projectile. So hindi ka tatama sa second follow-up shot mo kung naka-0 ka sa 1.8. Or kaya pa nag-0 ka, yung nasi-0 mo is 1.7, samantalang pagpuputo ka 1.8 na. So hindi na tatama yun. Sabihin mo, flyer. Okay, meron pa dito tayo kay Ruela Andres. Yun. App ba yan sir na ginagamit mo kapag compute ka ng clicks sa bawat distance? So yes po, app po, Strelac Pro. App, nakuha natin yan sa Huawei Store. Or kaya sa Samsung Store meron yan kasi nawala na po yan sa Play Store. So paid version po yung Strelac app natin. So try ko ilagay sa description box mga idol yung kanyang link para madali nyong mahanap. So pero magbabayad kayo para ma-purchase ito mga idol, nasa 600 ata to. Ayun. So wala na. So yun, maraming salamat mga idol sa inyong panonood at pakikinig. So sa susunod nating video, itong hunting siguro or mauuna itong hunting mga idol. Tingnan natin kung papala rin tayo, kung hindi o ewan. So di ko alam. So tas gagawa tayo ng full review regarding dito sa ating scope at kung ano nakikita natin na kung may negative or positive tayong nakita dito sa ating scope. So sana po isuportahan nyo din yan at thank you po sa inyong lahat ng maraming suporta. So kung meron po kayong mga katanungan, ilagay nyo lang sa comment box at nababalikan ko naman or magre-reply naman ako as soon as possible na nabasa ko po yung inyong message. So yun mga idol, stay tuned lang idol. Maraming salamat. Hanggang dito lang itong video at take care, God bless, peace out.